Ganito kalakas ang High Mobility Artillery Rocket System o HIMARS ng Estados Unidos. Pinaputok ito kahapon sa kanantong Laur Nueva Ecija bilang bahagi ng nagpapatuloy na salaknib exercise ng Pilipinas at Amerika. Nasa layong 8 kilometro ang kanilang target kung saan 3 HIMARS ang ginamit. Ngunit higit pa rito ang kayang abuti ng naturang rocket launcher dahil aabot ng 60 kilometers ang firing range nito. Gamit ang drones at mga sundalong Pilipino na nagsilbing forward observers, natutukoy ang mga target na ipinapasa sa fire direction system. Ito naman ang siyang nagbibigay ng command sa HIMARS para sa eksaktong pupuntiryahin ng ilulunsad na rocket launcher. Ang HIMARS ay isang makabagong rocket launcher na kayang magpakawala ng 6 na guided rockets sa loob lamang ng ilang segundo. Ito ay ginagamit sa mabilis at eksaktong pag-atake sa target. Unang ginamit ang HIMARS sa mga pagsasanay ng Philippine Army at Estados Unidos noong 2022 at patuloy itong isinasama sa mga joint military exercises bilang bahagi ng pagpapalakas ng kakayahan sa depensa. Ayon kay Philippine Army Training Command Commander Major General Michael Lohico, malaking bagay ang ganitong pagsasanay upang mas matutunan ng mga Pilipinong sundalo ang iba't ibang doktrina at military operations ng kanilang mga kaalyado. Dagdag pa niya, makatutulong ito upang mas mahasa ang kakayahan ng mga sundalo sa paggamit ng iba't ibang uri ng modernong armas para sa mga plano sa hinaharap. We have to get used to different doctrines and different working cultures, operational cultures from other countries, and that's the benefit that we get out of Balikatan. And I will say that as we do Balikatan, we get to change also our own standards. We can also get to upgrade also our own doctrines and also our own tactics, techniques and procedures, our TTPs. That's what we get out of Balikatan and Salaknib. Binigyang diin din ni Lohico na ang HIMARS ay nagbubukas ng mas malawak na kakayahan para sa territorial defense ng bansa dahil kaya nitong abutin ang mga target na lampas sa karaniwang saklaw ng artillery. When you go beyond the normal range, you can actually project combat power outside of Philippine territory, which is a way for us to offset the requirement for additional naval vessels because we also have the capability kahit ground-based, maaabot pa rin natin beyond our territorial waters. Para naman sa US Army, ang pagsasanay ay hindi lamang tungkol sa pagpapaputok ng HIMARS kundi sa pagpapalakas ng pinagsamang kakayahan ng dalawang hukbo. We're here working on improving our combined readiness as we look at not just the kickoff of Salaknib, but also Balikatan here in the next several days. That is to reinforce our alliance and reinforce security within the region. Dagdag pa niya, pinag-iisa ng Salaknib at Balikatan ang mga puwersa ng Pilipinas at Estados Unidos upang mas mapalakas ang depensa at seguridad sa rehiyon. Sa pamamagitan ng mga ganitong modernong pagsasanay, inaasahang mas mapaghahandaan ng Pilipinas ang hamon sa territorial defense at mas mapapalakas ang ugnayan nito sa mga kaalyadong bansa. Pagkatapos ng unang bahagi ng Salaknib exercise, agad namang sisimulan sa susunod na linggo ang Balikatan exercise. Ryan Lacanlale, humahataw sa Balita Ngayon.